naniniwala ka ba dun sa unang witness na iprenesenta ng prosecution? Bakit sir? Hindi ma'am. Binayaran lang din yun eh. Yan ang taktika nila eh. Hindi masyadong credible kasi yung statement niya eh. Marami kasing butas yung naging statement niya. Kahit 10 pa yung i-witness nila, hindi kami naniniwala. Kahit anong mangyari, Duterte pa rin kami. Parang hindi nga eh. Kasi inconsistent eh. Tsaka parang di siya sure sa mga sagot niya. Parang di ako believe. Parang nabayaran lang. Hindi ako naniniwala doon. Kasi ang gobyerno, malakas ang kahit sinong magagawa nila ang gusto nilang gawin. Pwede ang mga tao na mag-witness na, sige, kahit ikamatay ko na lang. Basta makaiwan lang ako ng pera sa mga pamilya ko. Bayaran na lang ako ng ganitong alaga. Naku, kung sino-sino na lang ang mga kinukuha nilang witness na nonsense. Wala. Wala. Parang kumbaga sa puntos ng bagsak talaga, negative yan. Hindi yan, kung sino-sino na lang kinuha nila para i-witness na walang saysay. Naniniwala ako kasi, siyempre, NBI siya, alam niya ang mga, dahil National Bureau Investigation nga eh. Partly, yes. Siya yung yung nagpakita ng video ko, right? Yes po. Hindi ko rin masabi kasi pwede naman kasing gawa-gawa lang din yung kwento or totoo. So, nandun lang ako sa gitna. Nakita nyo ba yung ginawa niya? Barado lahat sila, di ba? It's absolute. Absolute. Hindi ko rin kasi kilala yun eh. Yung mga witness na ganon, meron kasing iba, binabayaran lang. Diba? Yung iba naman, gumagawa lang ng issue. Hindi mo rin masasabi, lalo na katulad nating ordinaryong tao, hindi naman natin sila kilala. Hindi mo masasabi kung totoo yung sinasabi niya o hindi. Mahirap kasi magkomento, lalo na kung sa mga ganyang bagay. Dahil hindi talaga natin alam kung totoo ba o hindi. Minsan sila na lang din yan. Kung ano na lang ang lalabas, hintayin na lang natin. Una kasi pinakalala niya, 2 weeks lang siya nag-training eh. Pero syempre, hindi ko alam kung ano yung background niya eh. Kung 2 weeks siya nag-training, tapos mabilis naman siya makakuha, at tawag pa fast learner siya, edi okay. Doon sa pagtatanong ni Attorney Navasas, parang tumatagilid yung mga sagot niya. Pero sa kabilang banda, nakikita mo naman siya na may consistency naman yung sagot niya. Pero may pagkakataon naman na parang magdududa ka. Ayun nga sabi nga ni Attorney Navasas, nag-investiga ka ba talaga? Hindi kasi para siyang umupo lang siya doon, hindi siya presentable. Kasi parang hindi siya ready. Parang lahat scripted. Naniniwala. I cannot make judgment on that, kasi hindi naman natin talaga alam kung totoong even to that training program or whatever. Pero so far, I'll give them the benefit of the doubt. Yes, kasi naman yun, yung evidence naman na yun, from live yun, di ba? FB live yun. So lahat naman nakapanood nun. So impossible naman na edited yun kung live ngang napanood ng lahat. Sa tingin ko, hindi ko masyado napanood yun eh. Hindi ako nagbabantay ng politika eh. Ayoko ng usapang politika sa totoo lang. Pero gusto ko siya ma-impeach. Hindi po. Bakit po? Kasi yung po niya, yung tawag dito, yung evidence niya na yung video niya, hindi po kapanipaniwala eh. Parang AI lang po yun eh. Hindi po. Parang gawa-gawa lang po nila yun. Parang wala namang sapat na ebidensya dun. Kasi yung paninira lang kasi talaga sa malakas si BP Sara ngayon. Kalokohan yun, sir? Oo naman, syempre. Kaya ka nga naging witness eh. Kaya lang syempre, hindi natin masasabi kung anong magiging ng husgado. Oo. Bakit po? Wala, hindi nga nila natibag yun eh. Talagang mukhang totoo talaga sinasabi. Ay, hindi ako naniniwala eh. Kasi halata naman eh. Sa araw pa lang niya, nagsisinungaling talaga siya. Medyo mahirap po para sa akin na paniwalaan pa. Parang medyo may conflict pa pagdating sa sinasabi. Hindi po. Bakit na? Kasi siya eh. Nag-iisip muna siya bago siya magsalita. Parang hindi eh. Hindi naman kapanipaniwala eh. Kaya tama yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na kung nakausap niya ba talaga
yung nagsalita doon sa Zoom meeting nila BP. Diba? Dapat naman talaga yun yung kunin mo, yung talagang mga nagtatanong at nagsasalita. Kasi unang-una, yung Zoom meeting na yon, hindi naman nila pinanood ng buo o inilabas. Dapat inilabas mo para maging fair, di ba? Hindi maging bias.